Hindi po natuloy ang nakatakdang demolisyon kahapon ng mga bahay sa Tucuma Compound sa Merville, Parañaque. Pero sa kabila nito, patuloy raw maghahanda ang mga taga-Tucuma para sa pagdating ng magtataboy sa mga susunod na araw. Sa katunayan, may mga nakahanda na silang tubig na pangontra raw nila sa tear gas. Ang mga kababaihan daw ang siyang tatayong frontliner sa barikada at may mga magsisilbi ring tagamatyag kung parating na ang demolition team. Pasintabi po sa mga nag-aagahan dyan, may mga inihanda rin silang mga bato at mga plastic ng dumi ng tao at sili na ibabato raw sa demolition team. Nilinaw naman ng lokal na pamahalaan ng Parañaque na pinawalang bisa ng korte ang ordinansang nag-uutos na bilhin ng city government ang Tucuma para maipamahagi rin sa mga residente. Kinatigan daw kasi ng korte ang pribadong nagmamay-ari ng lupa. At sa Commonwealth Avenue naman, naka-alerto na rin ang nasa 60 pamilya sa Doña Nicasio Compound matapos mapaso ang 30 araw na palugit ng lokal na pamahalaan para lisanin nila ang lugar. At dahil hindi raw dumaan sa tamang proseso ang pagpapaalis sa kanila, haharangin daw nila ang demolisyon. Pero paglilinaw ng Quezon City Government, di ura-uradang maitutuloy ang demolisyon dahil idadaan pa ito sa dialogo. Wala pa raw kasing relocation site sa mga maapektuhang residente at hindi pa rin napag-uusapan ang pinansyal na tulong para sa kanila. Pero nakita mo, dine-demonstrate na nila kung paano daw nila haharangin. Kaya matay ulit. Saka tapos yung mga bata, yung mga bata, di ba sabi, yung mga bata daw gagamitin din nila. Di At ba? yung mga babae, frontliner. Parang hindi nga maganda Parang hindi yun. talaga tayo magkaintindihan dun sa hindi naman nila kunwari pag-aari yung lupa. Yes. Pero ang tagal-tagal na rin nila nandun doon. nakatira. Feeling nila pag-aari ng lupa, dekada na nga sila paminsan nandun, tapos bigla mo rin papaalisin. So the government naman does everything for them para ma-relocate sila. Ayaw naman nila dun sa relocation site. Problema din kasi dyan minsan yung mga politiko eh. Pag mag-election, Ginagamit next year. ginagamit nila sila. Pinupuntahan pa nga daw sila ng pinupuntahan pa politiko nila eh. oh. Samantala, tuwing may demolisyon, tila isa sa mga hindi maiwasang mangyari ang magkagirian ang mga informal settler, demolition team at pulisya. Pero kahit sabihin daw na hindi sa kanila ang lupang kinatatayuan ng kanilang bahay, may ilang karapatan pa rin daw ang mga residente batay sa Republic Act 7270, mas kilala rin sa tawag na Lina Law. Nakasaad sa naturang batas, dapat dumaan muna sa konsultasyon bago isagawa ang demolisyon. Ibig sabihin, kabahagi ang mga residente sa anumang magiging desisyon, pati ang lilipatan nilang lugar. Mayroon ding 30 hanggang 45 notice bago 35 o hanggang 45-day notice bago ipatupad ang demolisyon. Dapat maayos din daw ang lilipatan o relocation site. Ibig sabihin may kalsada, kuryente at patubig. At kapag isasagawa na ang demolition, mayroon ding dapat sunding panuntunan. Bawal ang pagkakaroon ng heavy equipment sa lugar. Dapat din daw ay may pulis at representative mula sa local government. Maayos din daw dapat ang lagay ng panahon bago isagawa ang demolisyon. Samantala, ipinag-utos na ni Pangulong Noynoy Aquino na pag-aralang muli ang Lina Law at kung paano ito maipatutupad ng maayos. At hindi rin nakalagay doon na kailangan yung relocation doon din sa particular na komunidad o doon sa same municipality or city. Kasi yung iba yun ang nirereklamo nila eh, para masyadong malayo, feeling nila dinadala sila sa probinsya kaya ayaw nilang lumipat dahil nandun na raw yung kabuhayan Kasi nga nila. 20 years, 30 years na silang nandun. Yung iba naman, ang sinasabi nila, bilhin na lang ng local government, babayaran namin sa inyo para hindi na kami aalis. Kaya lang, depende nga sa may-ari. Tama, pwede benta nila o hindi. Tsaka sa presyong gusto nung may-ari. Kasi hindi naman kina-carp yun eh. So yung going rate talaga niya ibebenta yun. So, dapat dyan too expensive for the government. Maliit pa lang yung mga nag-occupy, di ba? Ano yung na agad eh, di ba? Huwag nang hayaang lumaki. Huwag lang isang community na talaga yan. Talagang, Kasi minsan yung lupain na yan, hindi naman dahil sobrang yaman ng may-ari. Hindi. Baka yun lang ang meron Nakakalimutan sila. O kaya baka yun lang ang meron yung family nila, hati-hati pa sila doon magkakapatid, doon magkakamag-anak, di ba? At sa batala naman sa ibang balita, labis naman ang hinagpis ng kaanak na isang sundalo ng 86th Infantry Battalion sa isang ambush sa Tinok, Ifugao noong Miyerkules. Hindi pa rin makapaniwala ang mga pamilya ng mga sundalo na wala ang kanilang mga mahal sa buhay. Nasawi rin ang isang babaeng sibilyan na kasama ng mga sundalo. Bukod sa mga nasawi, 3 ang sugatan kabilang na rin ang isang sibilyan. Isa naman sa mga nakaligtas si 2nd Lieutenant Nimrod Lavapies na sakay ng pangalawang sasakyan sa kanilang convoy. Sasaklolohan daw sana nila ang unang sasakyan ng convoy na siyang napuruhan sa pananambang pero pagbaba niya ng sasakyan, nasagasaan siya at naipit ng 6x6 truck na kasunod nila. Kurba raw ang zigzag kaya di sila magkatanawan kung ano ang nangyayari. 30 minuto rin daw nagtagal ang palitan ng putok at sadyang marami raw ang kalaban.
Matapos ang pagbibigay ng posthumous promotion at send-off ceremony, inuwi na ng mga kaanak ang labi ng kani-kanilang mahal sa buhay. Tukoy na ng mga otoridad ang grupong nanambang sa mga sundalo, ang breakaway group ng NPA na nangangalang Sandatahang Sangay Platoon Ifugao. Sa ngayon patuloy ang pagtugi sa mga salarin at sa oras na mahuli, mahaharap daw ang mga ito sa kasong pagpatay. Samantala, maaari raw pagmula ng aksidente ang paggamit ng earphones, kaya naman na nagpasa ng ordinansa ang Konseho ng Iloilo City na nagbabawal sa paggamit nito habang nagmamaneho. Sa klaw ng ordinansa, mga driver ng pribado at pampublikong sasakyan, kasama na ang mga nagmomotor, tricycle at bike. Ang parusa sa mga lalabag sa ordinansa, pagmumultahin ng mula 100 hanggang 1,000 piso at kukumpiskahin ang lisensya. Paliwanag ng isang automotive expert, nakakawala raw ng concentration ng driver ang paggamit ng earphone, nakikinig man sa tugtog o nakikipag-usap sa cellphone. Sa tala ng PNP Highway Patrol Group noong 2010, nangungunang dahilan ng mga aksidente sa kalsada ang human factor, partikular ang driver's error, kasama na ang drunk driving at paggamit ng cellphone. Sa ngayon, wala pang batas na nagbabawal sa paggamit ng cellphone at tanging mga ordinansa lamang ang ipinatutupad kaugnay dito. Uy, totoo yan. Oo, nakaka-distract yung Oo, music. totoo yan. na. Eh, yung mag-jogging ka lang na naka-earphones, di mo na naririnig yung nagbubusina, di ba? So, lalo na pag nagmamaneho ka. May speed Tapos, ka pa. pala may nagmomotor emergency na iba. sa Naka-earphone. Pag nilakasan mo na busina kasi baka mabangga mo, gagalit pa siya pag lingon. Oo. Oo nga, in-store mo kasi. Nagabal ka sa sound, sabi niya. Bakit ba? O simula sa Iloilo, ta sana Sana may everywhere mga na. ibang sumunod. At eto po, good news naman tayo. Number 1 po ang Pilipinas, hindi po sa korupsyon, polusyon o trahedya, kundi po sa pagalingan, sa paggamit ng wikang Ingles. Really? Nauna po tayo ngayon sa mahigit 70 bansa na may pinakamataas na business English proficiency at base po yan sa bagong survey ng kumpanyang Global English Corporation ngayong taon. Sumunod naman sa listahan ng Norway, Estonia, Serbia at Slovenia. Ang ibig sabihin daw nito, ayon sa Global English, may kakayanan daw tayo mga Pinoy na makibahagi sa mga business discussions at magampanan ng mga komplikadong trabaho. Ang India po, nakalaban natin sa call center industry, number 7 lang sa survey. Aba, naungusan natin sila. Ang galing Well, what naman. about that? Well, look at that. Sir, can I hold you for a while? Oo nga. Come again. No comment. It's wonderful. Actually, I read the article about it. Not like English, I'll be the article about it, no? And even if we're parang 1/10 of the population of India, not simulated talaga. 1/10 of the population of India ang Pilipinas, and considering parang sikip-sikip natin, di ba? 1/10 na tayo ng population according nila. to survey, Actually, it's alright. Mas marami pa rin ang tao sa atin nagtatrabaho sa call center kasi nga because of the English proficiency. And kasi nagagaya natin yung accent ng Amerikano. Oo, yun yung difference. Actually, kung may mga kaibigan ka na nasa call center, pagkakasama nila yung mga kaibigan lang ordinary lang, parang may mga accent na rin. Ay, talaga? Kasi araw-araw nga naman nila ginagawa. Nakasanay Alam na rin mo, sila. oo, Yeah. Ayoko lang naman sa call center, naunahan nila tayo sa seat sale eh. Gising sila. Good morning po sa inyo lahat. Good morning. Alas 12. Alam na ng sale sila na. Alam yung nanonood, nagkakape. Call center natin. Na ang gimmick nila ay actually umaga. Oo, Kasi kasi pagka- tapos mag-shift. ang primerang umuubos. Ingat-ingat sa yung kalusugan din natin. Samantala, pasadahan naman natin ang mga maksyong balita sa umagang ito sa ating Ronda Reports. Patay po ang isang lalaki matapos makaladkad ng isang pampasaherong jeep sa Pasig City kagabi. Yan ang Ronda Report ni Jay Sabale. Jay? Rhea, isang lalaki ang kinaladkad